upon a rock, and now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Singing Jesus, Jesus, lover of my soul. Singing Jesus, Jesus, I will never let you go. Taking me from the miry place, set my feet upon a rock, and now I go sing. I love you, Lord. Yes, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Sing Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. And you've taken me from the miry clay. Yes, you have. Set my feet upon a rock, and now I know I love you. I need you.
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng daigdig o ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. Ikaw man ay nasang kalagayan ng buhay mo ngayon, gaano man katindi ang pinagdadaanan mo ngayon, anumang season ng life mo, gusto ko po sabihin sa iyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat mong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Welcome po sa ating pong mga kapatid online, sa ating pong mga kasama sa pananampalataya na patuloy pong sumasamba sa ating Panginoon sa pang-araw-araw and especially sa ating pong tuwing linggo. No? Ito pong ating live streaming na ito pong ating online service na ito ay nakakarating po sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa ibang panig po ng mundo. At ngayong pong araw pong ito, dadako po tayo sa ating pong pangbago pong series. Siyempre, pagka new month, new week, siyempre, ibig sabihin po niyan, new series. At ang ating pong series for the month of May ay entitled po na Under Construction. Can you type that in the chat? Under Construction. Pag sinabi pong under construction, you are a work in progress. Nakakita na ba kayo ng mga building na ginagawa? Yan, under construction po yan. Ganoon din po pagdating sa ating buhay. No, marami pa pong mga inaayos sa atin ng ating Panginoon. Hindi po tayo mga perfect na tao, pero meron po tayong perfect na Diyos na pinaglilingkuran at ang desire ng ating Panginoon ay mag-progress po tayo, mag-mature po tayo sa buhay, no? Why? And we need to remember, no, na God is in the process of developing our character sa ating pong buhay. At gusto ni Lord maging parte po tayo ng proseso pong iyon. Alam niyo po mga kapatid, marami po mga bagay na hindi po natin maiiwasan. May mga pinagdadaanan po tayong mga problema sa buhay natin ngayon, whether ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, may negosyo, meron ka pong mga financial problem, health problem, may mga problema po talaga tayong hindi po may iwasan. Yung iba pag-alis ng tao, kasi part po yan ng ating buhay, part po yan ng life. At sabi nga sa Bible, di ba, there is a time for everything. Now, I want you to understand that we cannot change the circumstances o yung mga season ng ating buhay. Kagaya ng pag tag-ulan, tag-ulan talaga. Pag tag-araw, kagaya ngayon, di ba, ang init. Tag-init po talaga siya. At hindi natin mababago yun kasi yun po yung design ng season dito po sa ating bansa. Pero, pwede po nating baguhin yung ating response, yung ating pagrereklamo, yung ating mga hinain sa buhay. Uulitin ko po, we cannot change the circumstances, yung the seasons, and even yung mga bagyo na dumadating po sa ating buhay. Pero pwede po natin piliin yung response natin dito. Now, pag-uusapan po natin sa umaga, hapon, tanghali, depende anong oras ka po nakaka-attend ngayon, is yung nasa 1 Corinthians chapter 13, verse 11. Now, dito po si God through the Apostle Paul, kinausap po niya yung mga kapatid po natin sa pananampalataya sa church na yan. Ipinakita po ni Apostle Paul na meron pong dalawang crucial seasons ng ating buhay, especially sa ating pong spiritual life. Now, today, this afternoon, this evening, depende anong oras po kayo nakaka-attend ngayon, whether you are watching live or via replay, samahan niyo po ako sa ating pong pinakaunang topic for the month of May entitled, Two Crucial Seasons of Life. Two crucial seasons of life. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Isang verse po ito, and then later on, i-explain ko po yung context o yung nangyayari sa particular verse na ito o sa story na ito, passage ng scripture na ito. Sabi po ng verse 11, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now, background ng story, yung buong Corinthians muna, yung 1 Corinthians, ina-identify po dito yung problema ng simbahan po sa Corinth. At si Paul po, sumulat din po sa kanila para mag-offer ng solusyon at para turuan yung mga believers kung paano mabuhay para kay Kristo sa isang corrupt na society. Kung titignan po ninyo, ito pong 1 Corinthians na ito, ina-address po ni Paul yung dalawang P. Una,
yung division sa loob ng simbahan. Pangalawa, yung disorder. Kasi sa mga panahon ito, sobrang talented na mga kapatid natin sa Corinth, meron sila mga spiritual giftings. Kaya lang, yung kanilang competence, yung kanilang galing, ay hindi nagmamatch yung kanilang character. And sad to say, marami pong Christians ang sobrang talented, sobrang gagaling, kaya lang hindi nagmamatch yung ating pong character doon sa ating competence. Mga kapatid, napansin nyo ba na tumatanda tayo, habang tumatanda po tayo, ay nagbabago po yung mga priorities natin? Sige nga, sino po dito nakaka-relate, lalong-lalo na sa mga batang 90s or 80s? Napansin nyo, habang tumatanda po tayo, ay nagbabago yung ating mga priorities. Yung una, yung mga bata pa po tayo, puro laro lang iniintindi natin. Di ba ng mga bata nga tayo, pinapatulog tayo ng mga lola natin o nanay natin ng tanghali. Ayaw natin matulog. Kaya lang, ngayong mga may edad na tayo, gusto natin matulog ng tanghali, hindi na pwede. Kasi nandun na yung responsibilidad at yung realidad na kung saan hindi na siya pwedeng mangyari basta-basta. Dati, laro lang iniintindi natin. Pag may gusto tayo, gusto agad. Yung mga ugali po natin ng mga bata pa tayo, madaling magtampo, madaling umiyak, madaling bumitaw. Ngayon, habang po tayo ay lumalaki, natututo tayong magantay, natututo tayong magparaya, at natututo po tayong umunawa. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Kaya nga 'di ba sabi niya sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I became a man. I put childish ways behind. Itong verse na to, bahagi po ito ng tinatawag na love chapter. Pwede po bang i-type sa comment section? Love chapter. Itong 1 Corinthians chapter 13, sa chapter po ito, pinapaalala ni Apostle Paul na kahit gaano pa tayo kagaling, kahit gaano pa tayo kagaling mangaral, magsalita, kahit na meron kang gift of prophecy, kahit gaano kalalim ang iyong kaalaman pagdating sa mga things of God, kung wala tayong pag-ibig, bali wala yun. Hindi sinasabi ni Paul na huwag kang mag-prophesy, huwag kang gumaling. Kaya lang, kung wala kang pag-ibig o hindi ka nagmamature sa larangan ng pag-ibig, bali wala yun. Ang point ni Apostle Paul, may mga bagay po na pansamantala. Pero yung pag-ibig na sinasabi niya dyan sa 1 Corinthians, siya po yung love chapter. Love is patient, love is kind, andyan po yan. Yung pag-ibig, sinasabi niya, yun yung permanente. Kaya't ang spiritual maturity ay hindi po nasusukat doon sa galing lang o sa galing. Hindi sa dami ng ministry na iyong hinawakan, kundi sa lalim ng ating pagmamahal. Kaya sinabi niya, when I became a man, I put childish ways behind. Ang sinasabi niya dito, kung tunay tayong lumalago kay Kristo o nagmamature, dapat lumalago rin tayo sa klase ng pagmamahal natin. Hindi ito yung pagmamahal na pambata, ito yung pagmamahal na para kay Kristo. Hindi makasarili, hindi madaling sumuko, hindi pa baby sa pag-ibig, kundi matured Christ-like. Christ-like love. Now, in this passage, si Apostle Paul, gumagamit po siya ng analogy. Type na rin the chat, analogy. Analogy po, illustration between a child and a man. Para ano? Para ipakita po yung pagkakaiba ng isang mature na Christian at isang immature na Christian. Sinasabi lang ni Apostle Paul, when I was a child, yun, ito yung pagpapakita, ito daw yung mga example na isang immature na Christian. Pero hindi dapat manatiling immature. Dapat pinupush sila ni Apostle Paul na mag-mature tayo sa ating pananampalataya. Hindi sinasabi ni Apostle Paul na wag na natin i-practice yung ating mga talents, yung ating mga gifts. Sinasabi lang niya na dapat kasabay nito ay yung paglago mo rin sa pagmamahal at pagmamature mo sa iyong spiritual life. Kasi kung minsan na-out of control po sila. Out of control itong simbahan sa Corinth. Mataas masyado yung kanilang competence pero wasak po yung kanilang karakter. At marami pong mga Christian ngayon, matagal na sa loob ng simbahan pero baby pa rin po sila. Kaya napaka-importante po na ingat-ingat po tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga desisyon. Now, brothers and sisters, let me tell you this. If you want to have a meaningful life and if you want to maximize your life, you must recognize at least two crucial seasons of life. Are you ready? Kung ready ka na po, i-type mo sa comment section, I am ready. Pag-usapan po natin ito. Yung unang season ng ating buhay bilang mga Christian. Sabi po ng verse 11, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, and I reasoned like a child.
Unang season is the season of infancy. Can you type that in the chat, infancy? Pag sinabi pong child, dyan po sa English word na yan na child, sa Greek po, ay nepios. Ang ibig sabihin po niyan, hindi po yan yung pag-inom nyo ng kape, ha? Ay, nako, grabe ni nepios ako. Hindi po yun. Yung nervyos po yun. Ito pong nepios, ito po ay ibig sabihin yan, an infant, babe, child, one below the age of manhood, a minor, a babe in knowledge, bata sa pag-iisip, unlearned, simple. Ito pong season of infancy ay season po ng immaturity. Yung mga Corinthians po, mga spiritual babies, kaya like babies, di ba? They were striving for the temporary gifts. Sobrang gusto nila yung mga pansamantala. Hindi sinabing hindi mahalaga. Pero yung pinofokusan nila, yung mga prophecy, yung mga giftings nila, yung speaking in tongues, which is hindi masama. Ang point, mga temporary, at sinasabi lang ni Apostle Paul, fokusan nyo rin yung mga bagay na nagbibigay sa inyo ng maturity, yung eternal, yung pag-ibig, yung permanente, dapat yung tumatagal, yung love. Gusto nila yung mga spiritual gifts dahil nga nag-enjoy sila sa loob ng church. Pero hindi nila pinufokusan yung pangmatagalan, which is yung Christian character. Kaya 'di ba sabi diyan yung love diyan. Kasi nga nag-aaway-away sila sa church, may disorder, may division. Sinasabi lang diyan, yung bata pa ako ganito ako magsalita, ganito ako mag-isip. Pero nung lumaki na ako ganito na. Ang mga spiritually infant o yung mga batang Christian, mga baby Christian, mahilig po sila sa mga temporary. 'Di ba yung mga bata mahilig sa laruan, temporary na relationship, temporary na kaligayahan, yung tipong kahit alam nilang hindi ito yung kalooban ni Lord dahil masarap, gagawin ko siya. Temporary na kaligayahan, temporary na ministry. Ngunit lahat naman tayo mga kapatid, dumadaan po tayo dyan o dumaan po tayo dyan sa pagiging spiritual baby o spiritually infant. Now, paano po natin marirecognize kung ang kapatid ko sa pananampalataya ay immature Christian pa? O paano ko naman malalaman kung somehow meron na akong degree of maturity, kaya lang kung minsan bumabalik po tayo sa pagkabata. Di ba may mga ganyan minsan mga nanay, tatay, parang ang sarap bumalik sa pagkabata, walang responsibilidad. May certain degree na siya ng maturity, kaya lang pag dumadaan ng matinding problema, bumabalik siya sa pagiging immature. Sabi ni Paul, when I was a child, I talked like a child. Una, paano ko malalaman kung immature pa ang Christian o baby Christian pa, infant pa siya, or nagpapaka-baby kung minsan? Number one, you talk like a child. Tignan mo kung paano po sila magsalita. Ang mga bata ay malabo, di ba yung mga bata malabong kausap? Saan si daddy? Doon. Saan? Hindi, doon. Hindi sila masyadong alam pa yung kanilang mga sinasabi. Ano yung tsura ng childish speech? Yan. Punta tayo sa loob ng simbahan. Sila po yung mga Christian na kung minsan reklamador. Bakit ako na naman? Ayoko na. Wala naman nakaka-appreciate sa akin. This kind of talk shows na nagpapakita po ng entitlement at hindi po humility. Marami po Christian sa loob ng simbahan ay reklamador pa rin hanggang ngayon. Madaling mag-stop o madaling makapanakit. Di ba ganyan yung mga bata? Nagsasabi sila ng mga salita without even think. Dalawa naman di wow. Wala kang kwenta, hindi naman totoo yan eh. Listen, maturity knows how to pause before speaking. Ang mga bata, hindi sila marunong mag-pause. Dire-diretso. Di ba nakakita na kayo ng ganyan? Hindi, sasabihin ko kung ano gusto ko. Yung hindi marunong mamili ng pagkakataon. Yung iba naman, laging ako. Ako nasaktan, ako nag-effort, ako dapat ang pinili. Pag hindi ako pinili, magtatampo ako. Pag hindi ako pinansin, hindi ako kinamayan ni pastor. Listen, ganun sila magsalita. Childish talk. By the way, magkaiba po yung childlike faith sa childlike attitude. O yung childish talk. Childish talk is self-centered. Christ-like talk is other-centered. Kung ano ikabubuti ng iba. Pakinggan niyo po itong maigi, and I quote, maturity doesn't mean age. It means sensitivity, manners, and how you react. Yan daw po ang maturity. Hindi pala porkit matanda ka na, matured ka na.
let me just repeat it. Hindi porkit matanda ka na, ay matured ka na. This is the hard truth, brothers and sisters. Pwedeng 30 years old ka na, pwedeng 40 years old ka na. As a matter of fact, pwedeng senior citizen ka na. Pero kung pa-baby ka pa rin mag-isip at pa-baby ka pa rin mag-react, wala kang paki sa paligid mo, that's not maturity. Maturity is not about age. It's how you carry your heart. It's how you carry your words. Kaya importante, sabi sa quote na yan, maturity doesn't mean age, it means sensitivity. Pakitype na sa comment section, sensitivity. Marunong ka bang makiramdam? Nakikita mo ba yung mga pinagdadaanan ng iba o lagi na lang sarili mo dapat ako ang intindihin nyo? Di ba ganyan yung mga bata? Gusto nila nasa kanila yung attention. Ang cute-cute ng baby. Okay naman yung pagbago at baby pa talaga. Pero habang tumatagal, dapat nare-realize natin na darating sa punto ng buhay natin na hindi laging sa iyo ang atensyon. Sensitive ka ba sa ibang tao? Sa pinagdadaanan nila o laging sarili mo na lang? Sensitive ka ba sa leading ni Holy Spirit? Jesus Christ is our greatest example of maturity in our Christian faith. Why? Because Jesus was sensitive. He noticed the woman who touched his robe. Sino? He felt hunger. He felt the hunger of the crowd. Nagugutom yan, pakainin natin. Pagalingin yan. He saw Zacchaeus on the tree. He paid attention. Ang isang immature na Christian, hindi sensitive, insensitive. Pangalawa, yung manners. Di ba sabi dyan, maturity doesn't mean age, it means sensitivity, manners, asal. Alam mo ba yung ugali natin ay reflection ng puso natin? Yung paraan ng pagsasalita, yung paraan ng pagtrato sa ibang tao, yung paraan kung paano ka mag-respond sa mga correction. Minsan hindi ka naman mali sa mga sinasabi mo eh. Tama naman eh, kaya lang mali yung tono. It's not what you say, but it's how you say it. A mature person doesn't just care about being right, they care about being kind. How you react, how do you respond when things don't go your way? Paano ka mag-respond kapag yung suggestion mo hindi nasunod? Nagagalit ka ba agad? Nagtatampo ka ba agad kay Lord? Nagpipray ako, hindi yung pinagbigyan Lord. Wow, tampo agad. Nagwi-withdraw ka kapag hindi ikaw yung napili, kapag may suggestion ka, pag nag-suggest ako, dapat mapili. Paano pag hindi? Mga kapatid, kaya nga po suggestion. Pag sinabing suggestion, pwedeng ma-reject, pwede rin namang tanggapin. Kapag ikaw ba yung suggestion mo hindi napili, do you still keep serving faithfully? Maturity means you pause before you react. At magre-respond ka po in love, not in emotion. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na ang dami na pong mga tao ngayon na matagal sa church, pero ang tanda na sa church, pero hindi pa rin marunong magpatawad. Ang daming mga kapatid natin ang active sa ministry, pero hindi pa rin marunong makisama at hindi pa rin marunong magkaroon ng quality time with God. Kapatid, ang tunay na maturity, nakikita sa puso, sa pananalita, hindi sa edad. Ang best model natin, si Jesus. He was sensitive to the broken. He responded with grace and he lived with humility. Paano mo malalaman kung immature pa? Sabi ng una nating point, you talk like a child. Pangalawa, you think like a child. Paano ko malalaman kung immature pa o infant pa? Baby Christian pa to. Pag sinabi baby Christian, immature pa? Pwedeng 50 years old ka na, baby Christian ka pa rin. At pwedeng 25 ka na, pero hindi ka na baby Christian. Wala sa edad. Tignan mo, look at the way they think. Sa makatuwid, ang isip bata ay makitid ang pangunawa. Makikita mo kahit 30 years old na, 20, makitid. Ulitin ko po, hindi lahat ng nag-iisip, hindi porket nag-iisip ka, mature ka na. Because maturity, listen to this very carefully, maturity is not about how smart you are. It's about how surrendered your thoughts to Christ. Nakasurrender ba yung thought life mo kay Kristo? Ano ba ang ibig sabihin ng childlike thinking, yung pag-iisip? Kanina pananalita, ngayon pag-iisip. Ang pag-iisip ng isang immature Christian o baby Christian, self-centered. Ano makukuha ko diyan? Ang childlike, ang childish na Christian, yung isip bata pa, immature,
Laging sarili iniisip yung comfort ko, yung reward ko, yung validation ko, ano benefit ko. Now, don't get me wrong. I-reward tayo ni Lord. Somehow, bibigyan tayo ni Lord ng comfort at ng validation. Pero hindi sa lahat ng panahon, laging nasa iyo. Yung short-sighted thinking. Pag sinabi pong short-sighted thinking, laging gusto nila instant success. Gusto ko ngayon na. Di ba ganyan yung mga bata? Gusto ko ngayon na. Next time na wala pang ang sweldo si Papa, parang gawa mo ng parang, parang gano'n sinasabi ng mga bata. Gusto lagi instant success, instant answered prayer. Kaya pansinin mo kapag ka ang isang Christian, masasabi mong immature pa, subukan mo. Yung nananalangin siya isang linggo, hindi pinakinggan ni Lord, aayaw na. That's immaturity. Did you know that I've been praying for my brother and sister, for my family, for about 16 years? At hindi pa rin sinasagot ni Lord. Kung immature lang ako, Christian, pagdating dyan, ayoko na. Nagpapastor ako, tapos hindi mo sinasagot yung panalangin ko. Listen, God knows what He is doing. Hindi lahat ng panalangin mo sasagutin agad niya. Yung gusto, instant promotion. Yung iba, hindi marunong mag-intay, hindi marunong magtiwala kay Lord. Hindi kasi iniisip yung consequences. Basta masaya lang siya ngayon. Wala siyang pakialam kung ano consequence. Ganyan ang mga immature na Christians. Emotional, yung mga emotional logic natin, masama loob ko, kaya hindi ako magsaserve. Yan. Nasaktan ako, aalis na ako. Hindi ko naman sinabing hindi talaga tayo masasaktan sa church. May mga taong makakasakit sa atin, may mga taong magbibigay ng sama ng loob sa atin, pero a mature Christian, listen to this, hindi po sila nagbe-base sa kanilang feelings. Yes, nasaktan ka, but you base your response on the Word of God. Yung dahil masama loob ko, hindi ako ate ng church, magkaaway kami ng asawa ko. Hindi ako binati ni pastor, hindi mo na ako mag-church. Nasaktan ako, alis ako. Gaano ka kasigurado na kapag lumipat ka ng ibang church, hindi ka na masasaktan? At gaano ka kasigurado na sa paglipat mo ng church, hindi ka na ma-offend? Marami sa atin, baby Christian, offended agad ang mindset. Kinorek lang ng konti, nagtampo na. Hindi lang makayanan yung no, not now. Di ba yung mga bata ganyan? No, not now. Ano na agad? Ayoko na. Easily discouraged, easily jealous, easily distracted. Now, ang tanong, utak bata ka rin ba? O utak bata pa rin ba ang dala mo sa spiritual walk? Are you still thinking based on emotions, offense, and self? Or are you growing in wisdom, surrender, and trust? Don't just grow up, or don't, listen to this, brothers and sisters, don't just grow old, grow deep. Don't just memorize verses. Don't just do your devotion. I'm not saying na wag na. Live by them. Isabuhay po natin ang mga ito. Una, I think like a child. I thought like a child. Pangatlo, I reason like a child. Tignan mo maigi. Yung mga bata, di ba? Ulitin ko, analogy ito. Hinalin tulad ni Apostle Paul, ang mga bata, mga immature Christians, mga infant pa sa faith, doon sa mga bata, sa reality, yung mga bata talaga. Look at the way they reason. Tignan mo yung dahilan nila. Kadalasan ng mga bata, tagilid magdahilan. Hindi nila naiisip kung ano yung mga dahilan nila. Bigyan ko example. Gaano karaming mga tao ngayon na pumupunta sa church, may pera. May panglaro, may pang-load sa cellphone, merong pang-sugal, merong pambili ng video games, may pambili ng computer, pero walang pang-offering. Ang reasoning nila, wala eh. Pero may pang-video games. Pero may pang-sugal. Gaano karaming mga Christian ngayon na nasa loob ng simbahan, ang daming time para sa pagsyosyotak. Ang daming time para sa relationship nila, pero walang time maglingkod kay Lord. Ang daming time, pag Sunday, makikita mo, magmamay day pa yan, nasa mall, feeling blessed. Ang daming time magpunta sa mall, pero walang time para pumunta sa loob ng bahay, pananambahan. Signs of maturity? I think. No. Ang daming time mag-scroll sa Facebook, sa social media, pero walang time para makapag-devotion. Ang batang isip, may batang rason. At minsan, pakinggan maigi, kahit matanda ka na, parang bata ka pa rin. Ano ang childish reasoning? Laging ako ang tama, ako naman ang nasaktan, wala namang mali sa ginawa ko,
Hindi ko sinabing lahi ka na lang mali. Pero ang isang childish na Christian, yung bang wala siyang mali. Why? Because kids struggle to admit mistakes. But mature minds welcome correction. Sige, mamahalin ko siya kung mabait siya. Di ba ganyan yung mga bata? Magbibigay ako kung may sobra. Childless listening looks for convenience, not commitment. Makikita mo kapag immature pa o baby Christian pa, ang hinahanap niya yung para sa kanya, yung convenience niya, pero yung commitment, hindi. Makikita mo na nagmamature na ang isang Christian kapag willing na siya mag-commit kahit outside of his comfort and convenience. May iba naman, takot sa hirap, ayaw madelay, ayoko nang matagal. Ang hirap naman ito, siguro hindi will ni Lord. Mature reasoning, understand, listen to this, that God uses delays and difficulty to grow us. Pag matured ka mag-isip, nauunawaan mo na si God, ginagamit niya yung mga delay and difficulties para mag-mature ako lalo. Matured because matured people choose faith over feelings. Tanungin kita ngayon, how do you make decisions? Emotionally or spiritually? Nakabase ka ba sa feelings o sa Word of God? Selfishly or prayerfully? Do I reason like a child? Nagdadahilan ba ako na parang bata? Or like someone who knows the heart of God? Alam ko puso ng Diyos, magdidesisyon ako not out of convenience and comfort, but out of commitment. Listen to this. The reason of infancy or immaturity is childish talking, sabi ko kanina, childish thinking, and childish reasoning. Listen to this, brothers and sisters. You can be old but still immature. So the question is, how to get out of this season? Paano ako makakalabas sa season ito? The answer is, go to the next season. You need to decide. Pangalawa, pwede po ba palakpakan muna natin ng ating Panginoon? Praise God. Sino po dito may mga natututunan, nakikita mo, sa area na to, immature pa ako. Sa area na to, ano pa pala ako? Baby Christian pa pala ako. Praise God kapag kainaamin mo. Kasi ang susi para sa katagumpayan ay pag-amin. Verse 11, balikan natin. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child, but when I became a man, type mo sa comment section, I became a man, I put childish ways behind me. When I became a man, I put childish ways behind me. Pangalawang season, season of maturity. Una, infancy. Pangalawa, season of maturity, yung manhood na yan. Sa passage na ito, pilit itinutulak, hindi encourage ni Apostol Pablo ang mga kapatid sa Corinto na i-pursue yung spiritual maturity. Kasi nga may dalawang D na ina-address, di ba? Sabi ko kanina sa Book of Corinthians, yung division at saka disorder. Kaya sila nagdi-divide, kasi kay Apostol Pablo ko ang pastor ko si Pedro. Yung iba naman may disorder sa worship, ang gagaling, grabe spiritually, high talaga yung kanilang emotion, ang gagaling magturo, ang gagaling mag-prophesy, ang gagaling mag-tongues, pero kulang sa character, specifically sa love. Love chapter yan eh. Kaya sa passage na ito, tini-encourage at pinupush sila ng Apostle Paul na i-pursue na natin yung spiritual maturity. Tama na yung pang batang attitude. Now, the million-dollar question, paano ako makakaranas ng spiritual maturity? Maybe some of us right now, na-identify mo, oo nga no, guilty ako dyan, hindi ko lang pinapahalata. I praise God for that. The question to our answer, the question doon sa ating pinag-uusapan, paano ako makakaranas ng spiritual maturity? The answer to that question is, number one, you must have something to become. Diba sabi niya, I became a man. You must have something to become. Una, ibig sabihin niya dyan, ano ibig sabihin niya? Sabi niya, I became a man. Kailangan mong may I became. Listen to this. Become means to develop into. Grow to be. Ibig sabihin, pakitype sa comment section, development. For you to develop a certain skills, it takes a lot of discipline. It takes a lot of decision. It takes a lot of commitment. In short, meron kang didesisyonan. Kailangan meron kang ipupursue. You must grow to be a man, to be a woman, to be a minister, to be a better person, to be a better parent.
ang pagiging mabuting magulang, dinidesisyonan yan, it takes a lot of commitment. May mga isa-sacrifice ka. Yun ibig sabihin niya dyan. Therefore, pakinggan maigi, maturity is a process. Became a man. Product. Process. Can you type that in the chat? Process and product. If you want a good product, you must know the process of it. Yung tamang proseso. Yung became, isang salita lang yan. Pero mabigat yan. Ang maturity, proseso na merong magandang produkto. Ang produkto, maturity. May proseso yan. Yung becoming. Why? Because spiritual maturity doesn't just happen. Lagi ko nga sinasabi sa mga tatay tsaka sa mga nanay, pwede ka naman makinanay instantly. Hanap ka ng boyfriend o asawa, tapos manganak ka, magkaroon kayo ng intimate time, nanay ka na. Pero yung pagiging better mother, better parent, it takes a lot of sacrifices and maturity. It takes a lot of discipline. Ang ibig sabihin lang nito, ang maturity sa side nating mga Christian, hindi po yan nangyayari instantly. Hindi yan yung pagising mo, matured na ako, hindi ganun yan. To become means, listen to this very carefully, to become means may goal ka. I-type sa comment section, may goal ka. Kung meron kang goal, may tinitignan ka, may model ka. At kapag ka meron kang ginagawa, base doon sa goal mo at sa tinitignan mo, may purpose ka. Kaya sabi ni Apostle Paul, when I became a man, I put childish ways behind me. Ibig sabihin, may nilakad siya o may nilalakaran siya papunta sa pagiging man. Hindi lang siya basta-basta tumigil sa pagiging bata. Okay na. May proseso. Hindi sapat nga parang sa ating mga Christian, hindi nga sapat na basta umiwas ka lang sa kasalanan eh. Dapat may inaasinta ka rin na Christ-likeness. Type nyo nga po sa comment section, Christ-likeness. Hindi lang dapat, hindi na ako magiinom, hindi na ako maglalasing. Ano next mong gagawin? Dapat may inaay ka na model. Meron ka nga dating tinitingnan din na model yung idol kong lasinggero, yung idol kong sugalero, yung idol kong drug lord, yung idol kong social media influencer na puro kabastusan. May model, may inaay ka nga kaya mo nagagawa yan kasi may tinitignan ka. Ganon din sa maturity. Meron kang nilalakaran kasi meron kang sinusundan. At wala po tayong ibang susundan kundi si Christ bilang mga Christian. What does it mean to have something to become? Una, you become like Christ. Listen to this very carefully. If you're a Christian, that's the ultimate goal of maturity. Again, let me just repeat it. If you are a Christian, the ultimate goal of maturity is to become like Christ. Diba sabi nga yun sa Romans 8:29, to be conformed to the image of His Son. Kaya kapag ka-Christian ka, huwag kang tingin ng tingin kung saan-saan. Ang modelo mo sa pananampalataya, si Jesus. Type nga sa comment section si Jesus. To become like Christ, that's the ultimate goal. Bakit ako magmamature? Kasi ang design sa akin ng Ama, maging kawangis ako, maging kagaya ako sa salita, sa isip at sa isip, sa salita at sa gawa ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Remember, kaya ipinadala yan si Christ dito sa lupa para ipadama at ipakita ang pagmamahal ng Diyos at para bayaran yung ating kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Therefore, siya yung ultimate model ng Christian living natin. Kaya habang tumatagal ka sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan, dapat mas nagiging kaugali mo si Kristo. Hindi habang tumatagal, lalo ka nagiging asal demonyo. You become a servant lalo dapat. Hindi puro na sarili iniisip mo. Paano kaya ako makakaserve sa church na to? Kahit online. Pwede ba ako? Yung mga nagtatype dyan sa comment section, alam nyo ba mga online usher yan? Kasi naka-gain na sila ng certain degree of maturity pagdating sa service. Maturity means you serve even when it's hard. Ang hirap niyan eh. Maturity. Hindi ako convenient yan eh. Maturity. Kahit hindi ako nakikita, magsaserve ako. Kahit wala ako sa spotlight, magsaserve ako. Ulitin ko, ang maturity means you serve even when it's hard. Kahit na inconvenient sa akin, di ba? Ang mga matured na nanay tsaka tatay, kahit mahirap, ginagawa nila yan. Nagpapakita yan ng maturity. Nakiking fruitful ka. Hindi ka lang uma-attend. Nagsaserve ka na ngayon. Kaya stagnant ang faith natin kung minsan kasi wala tayong to become. You're not growing because you are not aiming. Pakitype sa comment section, aim. A-I-M.
You cannot mature if you're not moving towards something. At meron tayong goal. Ang goal natin, to become like Christ. Kapatid, anong klaseng Christian ang gusto mong maging 1 year from now? Set your spiritual goal. This is not about perfection. This is about progress towards Jesus. Sabi ni Edwin Lewis, maturity comes not with age, but with the acceptance of responsibility. You are only young once, but immaturity can last a lifetime. Uulitin ko, hindi po sukatan ng edad para masabing matured ka na. Pwedeng 40 ka na pero hanggang ngayon, immature ka pa rin. Pwedeng 18 ka pa lang pero matured ka na. Maturity means responsibility. Ang tunay na maturity, hindi lang yan sa panlabas. Yung okay ka naman naman, walang masama doon ha, pero patungkol yan sa pagtanggap mo ng responsibilidad. Responsibilidad na sumunod sa Diyos. Hindi mo sinisisi yung spiritual condition mo kasi ganyan eh. Kasi wala akong pastor, wala nagdi-disciple, wala akong time. Hindi. Maturity says, I will grow because I choose to obey. Mga kapatid, let us be responsible. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Start choosing growth. Umpisa na po tayo na mamili o piliin po natin yung paglago. Pangalawa, you must have something to put behind. Pangalawa, I put childish ways behind. When I became a man, I put childish ways behind me. Yung ibig sabihin po niyan sa Greek, yung katargeo, ibig sabihin niyan, yung I put childish ways behind, to render useless or unproductive, occupy unprofitable, to render powerless, to make empty and unmeaning, to render null, to cancel, to bring to an end, to destroy, annihilate, to free from. Ibig sabihin lang yan, yung mga hindi kapaki-pakinabang inaalis ko, there must be something to become and something to put behind. May ini-aim ka, at habang ini-aim mo yung pagiging Christ-like, dapat meron kang nililet go. Ulitin ko po, ang spiritual maturity hindi lang basta moving forward papunta kay Christ. May letting go din ang mangyayari. Type nga sa comment section, letting go. Illustration nito yung butterfly. Hindi habang buhay cocoon siya. Di ba ang ganda, fly, hi, butterfly, ang ganda ng color. Pero alam mo ba, bago mo makita yung butterfly na yan, yung magandang butterfly, dumaan yan sa tinatawag na metamorphosis. Yung cocoon siya, ang pangit, pero habang tumatagal, dumaan siya sa proseso ng metamorphosis, pagbabago. Kaya ngayon nakakita ka ng magandang butterfly. Ang mga eaglet, yung mga eagle na maliit, hindi habang buhay nasa nest. Kailangan niyang iwan yung kanyang pugad. Kaya ang technique dyan, yung mga nanay na mga eagle, di ba, comfort zone nila yung nest eh. Sila pinapakain ng nanay. Pero pag alam na ng nanay na it's time to let go of the nest, ang gagawin ng nanay, pakinggan maigi, gagamitin niya yung niya, tatanggalin niya yung nest. Hanggang sa yung uncomfortable na yung mga eaglet, natutusok na sila sa gilid, hindi na sila komportable kasi winawasak talaga ng nanay. Para Para itulak silang lumipad na. Sometimes, iaalaw tayo ni Lord na makaranas ng uncomfortable situation. Are you in a uncomfortable situation? Catch this. Maybe God wants you to fly now. Kasi alam ni Lord yung kapasidad mo. Minsan, dahil komportable ka na sa situation mo, komportable na ako sa trabaho na to, komportable na ako sa situation na to, minsan nga, komportable na tayo sa sakit eh. Ang ginagawa ni Lord, lumabas ka dyan, fly high. May ikalalago ka pa, mag-matured ka. Kasi ang mga spiritually matured na tao, may pinatutunguhan at may iniiwan. Mga kapatid, hindi ka makakausad sa buhay kung meron ka pa rin mga bitbitin. Para ka naglalakad paakyat tapos yung backpack mo, ang daming laman na hindi naman kagamit-gamit. Pero yung mo, aakit ka ng bundok, may dala ka pang blender. Aakit ka ng bundok, may dala ka pang 3 pa yung pitchil mo, pwede namang isa lang. Ang tawag yan, excess baggage. Sa lakarin po natin bilang mga Christian, ano yung mga emotional baggage natin na dapat nang tanggalin? Yung pride, old habits. Gusto mo mag-mature pero ayaw mong bitawan yung pagiging mabilis ma-offend. Yung insecurity mo, yung toxic mindset. Now, the question is, what's in your spiritual backpack that God is asking you to drop? Putting behind means acknowledging na Lord, may mali pa rin sa akin. Kaya ang maturity, sinasabi niya, I need to grow, I need to surrender this part of me.
Why? Kung sa tingin mo wala ka ng kailangan bitawan, that's a red flag. Masamang ugali yan. Because the more you grow in Christ, habang, di ba sabi ko nga, meron kang model dapat, pinupuntahan, nilalakaran. The more you grow in Christ, listen to this, catch this, the more you'll see the things you need to surrender. Habang dumidikit ka kay Lord, mas makikita mo ano yung mga dapat tanggalin. Hindi na bala to kailangan. Tanggalin ko na to. Wrong relationship, wrong money spending habits, maling pananalita. Confront. Tanggalin mo. Pakitype sa comment section, bitawan mo na. Lalong-lalo na yung pride natin. Listen to this. You cannot move on from pride if you keep on feeding it. Paano mawawala yung pride? Pinapakain. You cannot grow in love if you keep holding on bitterness. Pakinggan po yung maigi. Real talk from Pastor Paul. Minsan, ang biggest hindrance o yung pumipigil sa growth mo ay ikaw mismo. Matured na ba talaga ako? Tanungin po natin yung sarili natin ngayon. Matured na ba talaga ako o matagal lang akong nag-church pero hindi pa talaga ako matured? Nag-grow nga ba talaga ako in love? O nag-grow lang ako sa talent ko? Nag-grow lang yung business ko pero hindi pa ako nag-grow in love? Lord, tanungin mo si Lord ngayon, Lord, ano po yung mga childish ways na dapat kong iwan? Kapatid, meron kang dapat iwanan ngayon. Sabi po ng verse 11, basahin ko po sa the message. When I was an infant at my mother's breast, yung dumidedik pa daw siya, nasanggol pa lang siya, pinapasuso siya ng kanyang ina. Sabi niya, I gurgled and cooed like any infant. Pag sinabi po yung word na yan, ako'y umuungol at bumubulong gaya ng karaniwang sanggol. Sabi niya, when I grew up, ngunit nung ako'y lumaki, iniwan ko na yung mga asal ng pagiging sanggol. For good, sabi ng the message. Mga kapatid, what's the two crucial seasons of life? Conclusion. The season of infancy. You talk like a child. You think like a child. You reason like a child. Pangalawa yung season of maturity. You must have something to become and you must have something to put behind. Meron ka dapat nilulook up, meron direksyon ng buhay mo, may tinitignan ka, meron kang ginugol na maging ikaw. Pangalawa, dapat habang ginugol mo maging Christ-like, meron kang iniiwan. The more you get closer to Christ, the more na marirealize mo, marami pa pala akong dapat baguhin. Napakarami. Bakit kinakailangan po natin pag-usapan ito? As your pastor, I have seen many relationships that has been destroyed by immaturity. I have seen many families that has been destroyed by immature parents. I have seen children na ngayon mga drug addict na ngayon napapariwara because of their immature parents. Hindi ko sinasabing lagi nakadepende sa magulang, pero malaki impact ng magulang, lalong-lalo na nasa formative years sa mga bata. Maraming negosyo ang nasira because of immature owners. Maraming ministry ang nasira because of immature pastors. Maraming life group ang hindi na nagpatuloy because of immature leaders. Maraming calling ang hindi na nakapagpatuloy because of immature people. Maraming opportunity ang sana mapupunta sa'yo kaya lang immature ka pa. Maraming bansa ang nawawasak because of immaturity. Kaya meron pong great need ngayon sa loob ng simbahan natin for you to become, for you to mature. And maturity is a decision. It's a responsibility. It's a choice. Yung pagkakaroon mo ng problema sa buhay mo, kung minsan hindi mo choice yan, may dumarating talaga eh. May mga pinipili ka, meron namang hindi. Yung mga storms in life, darating yan eh. But your response towards the storms is a choice. And so is maturity. Maturity is a choice. When I was a child, let me end with this verse. When I was a child, I talked like a child. I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Dapat meron kang I was. If you want to be matured, dapat meron kang I was at meron kang I become. At meron ka rin I put behind. Ano tong I was na to? Yung kalagayan mo na dapat mong iwan. Ano tong I become o I became? Process po yan. Dapat meron kang sinusundan na modelo at wala pong iba kundi si Jesus. I put behind. Meron ka ngayon na dapat iwanan na hindi nakakatulong sa maturity mo. That causes you
to become more immature as the days goes by. Kapatid, ano yun? Maybe pride, wrong decisions, selfishness. Ano yung mga bagay na nais mong isuko sa Diyos na alam mo na hindi nakakatulong o nakakaapekto palalo para hindi ka mag-mature? Kapatid, immaturity is a killer. Pumapatay ng pangarap, ng relationship, ng ministry, ng pamilya, ng karir, at marami pa pong iba. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa hapon, gabi, tanghali na ito. At dalangin ko, Panginoon, kung sino man ang nakakapakinig ng mensaheng ito, Father, I pray for maturity. Father, I pray, sino man po dito ang nasaktan, sino man po dito ang na-offend, sino man po dito, Panginoon, ang may matinding pinagdadaanan. I pray na mag-respond po sila na kagaya ng isang matured na Christian, na marunong tumanggap ng responsibilidad na sumunod, responsibilidad na umako ng pagkakamali, responsibilidad, Panginoon, na sumunod sa inyo. Father, I pray for salvation sa mga taong gustong magsuko ng buhay ngayon kay Jesucristo para meron kang sinusundan ngayon. Jesus Christ is our great model at wala nang ibang pwedeng sundan ng isang Christian maliban kay Jesus Christ. Bukod sa mga taong ilalagay niya sa harapan, but ang ultimate na sinusundan dapat natin si Christ. If you want that, and if you want to be saved from God's punishment, na-realize mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo because you are a sinner, sabihin mo lang, Lord, I surrender my life to you. I surrender my pride. I surrender my all. I want to have a meaningful relationship with you, Christ. Right now, save me. Makasalanan ako, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. I believe na ang tanging paraan para ako'y maligtas ay magsuko ng buhay at ma-realize na ang tanging paraan papuntang langit ay yung tapos na ginawa ni Kristo sa krus. I surrender my life. I love you. Salamat po, Panginoon. Starting today, I'm gonna follow you. Sa mga matatagal na pong kapatid na minsan sumasablay at uma-acting na parang bata, I pray for restoration. I pray for healing. Kaya mo. Kaya mo because may grace, Lord. You can do it. You can become matured again. You can commit again. You can have spiritual breakthrough in Jesus' name. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatid ko na naririto, ang mga negosyante, ang mga nag-aaral, ang mga may pamilya, ang mga may pinagdadaan financially at sa kanilang health. May they respond like a mature Christian. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. We love you and we thank you. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Type I am blessed in the comment kung kayo po ay na-bless sa mensaheng ito. See you again next Sunday.